Hello guys, kumusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Saturday dito sa Canada. Sabado guys, may lakad tayo. Hindi ko kasama si Leslie, si Austin kasi ako lang ang applicable dito sa lakad na to guys. Ang lakad ko kasi is magre-retake ako ng selfie. Doon sa mga naka-subaybay sa vlog natin. Last year kasi nag-take na kami ng selfie. So ngayon si Leslie okay na, mataas na yung score niya. So ako guys, magre-retake ako ng selfie. Totoo lang guys, nahihiya akong i-vlog to kasi nga magre-retake ako ng selfie na parang nagdadalawang isip ako, baka yung mga may mag-comment, baka tanga, ba't di ka pumasa, ang dali-dali na nga lang ng selfie. Saka alam mo yun, 2 beses na ang gastos mo, yung mga ganong comment ba. Pero guys kasi, hindi naman ako mag-retake dahil bumagsak ako sa selfie or dahil hindi ko naabot yung score na gusto ko or requirement kumbaga. Nagre-retake ako guys kasi gusto kong i-maximize yung selfie score as much as possible. Ibig sabihin gusto kong lahat ma-10 lahat. Okay? So dun sa mga nagtatanong, yung last year kasi ang points ko is 10, 9, 8, 8. Ang overall CLB score ko is 9. Kung titignan mo, nasa tier 3 ako. Pag papasok ka sa foreign skilled worker, ang requirement yata is CLB 7 lahat. So pasok na ako doon. Tapos sa express entry program ng Canada, ang requirement din CLB 7, pero sa Canadian experience class nagva-vary yan or dumidepende yan kung anong tier ka. So ako, ang tier ko is tier 3. Tama, tier 3. Ang requirement lang is CLB 5 sa lahat. Pag ikaw ay nasa tier 2, ang requirement is CLB 6. Tapos pag tier 0 or 1 ka, nasa CLB 7 guys. Oy, may nahuli, pulis. Patay ka. Nahuli guys, so yun o. Huwag natin videoan, baka makita tayo ng pulis. So ang sa akin, nagre-retake ako para perfectin ko. Hindi ako nagre-retake dahil bumagsak ako guys. Sa express entry draw or sa Canadian experience class, pasok na pasok ako. CLB 5 lang kailangan. CLB 9 ako guys. Napatay ka. Napapatingin ako dun sa Pero hindi naman, inoopog-opog ko lang na nag-retake ako dahil gusto ko ma-perfect. Hindi dahil bumagsak ako. So FYI lang. Kasi guys, nung last na pumunta kami sa bahay nila Tita Lynn, may kakilala kami na ang tanong niya, ano ba score mo? CLB 9 ako, so 10, 9, 8, 8. Sabi niya, ba't ka ba mag-retake and taas-taas mo na? So ang sa amin ni Leslie, kung may itataas pa, kunin mo para ma-maximize mo yung score, kumbaga. So yun yung sagot namin ni Leslie. Tara na guys, kasi kailangan 45 minutes. Nasa building ka, nalalakad pa ako siguro mga 5 minutes. May dala tayong jacket, alam na natin na malamig doon, para makaihi na din tayo. Tara na, tara. May pulis kasi, kinakabahan ako. Hinuli siya. Ayun o, nakausap siya ng pulis. Yung gating makita, baka makita ng pulis. Sige guys, tara na, punta na tayo sa building. Lalakad na tayo guys. So yung exam center pala is Heartland International. So sa 3rd floor yun guys. Ayoko na mag-park dito kasi may bayad. 4 hours tayo. Diyan na lang tayo sa plaza. Hindi naman tayo mahuhuli dyan. Na-try ko na dyan. Dito kasi may bayad Dito na sa elevator guys. Iihi muna ako. Ayan, tara, 3rd floor na.
Katapos natin mag-exam guys. Ang hirap nung exam. Parang mas mahirap siya ngayon guys. Iba yung level. Yung listening kaya pa eh. Pero yung guys, yung listening kaya pa. Pero yung reading sobrang hirap. Sobrang hirap, di ko alam. Feeling ko hindi ako confident na makaka CLB 8 ako dun. Hindi talaga guys, hindi. Sobrang hirap para sa akin compared last time. Kasi last time medyo madali eh. Medyo kaya ko. Ngayon hindi. Nako. Pero yung ko naman, listening ko, feeling ko kaya yung score. Tapos yung writing ko saka yung speaking ko guys, sigurado mas mataas doon sa nakuha ko. Sigurado ako doon. Pero yung listening yung writing, pucha, hindi ako sigurado doon. Kitang-kita naman sa mukha ko, hindi talaga ako sigurado guys. Kinakabahan talaga ako doon sa result ng ng reading. Hindi kasi siya yung parang more of scientific something eh. Ang hirap, more of research talaga. Yung tipong makikita mo sa mga research journal, ganun kahirap. Pero hindi talaga kaya eh. Parang ang level niya research journal guys. Hindi siya yung basta-basta lang na kaya mo tayo. Hindi siya basta-basta sobrang basta. Hindi siya ordinary na makikita mo sa dyaryo o whatsoever. Parang siya, research journal about research. Guys, andito tayo sa churches. Sabi ni Leslie, daan daw muna ako dito before ako uwi. So, yun nga. Hindi ako natutuwa sa exam. Hindi naman sa total exam. Hindi ako natutuwa. Sa reading part lang talaga guys. Doon ako, feeling ko medyo delikado. Dapat mas mataas ang makuha kong score kaysa doon sa first take ko. Pero kasi ayoko nang isipin kasi nga ang requirement lang naman sa akin CLB 5. Sure naman ako hindi CLB 5 'yon. Baka masyadong mababa yung CLB 5 kasi tinignan ko guys, ang CLB 5 is around 15 to 20 out of 38. Hindi naman ganun. Feeling ko mahirapan lang mag 7 or 8 pero yung ibang part ng exam kaya. Ay, ilang days kong isipin yan kasi guys, by Monday or Tuesday meron na yung result. Kunin ko na muna yung pagkain para kumain na kami ni Leslie. Ayoko na may stress. So itapon ko na yung IELTS yan sa isip ko at kakain na kami. Sige guys, kita tayo. Balitaan ko kayo kung ano ang hopefully positive result ang makuha ko sa self-pip exam. Tara, kung mataas ang makuha ko guys, isi-share ko sa inyo yung technique kung paano ako nag-prepare, ano yung mga kailangan yung gawin in Tagalog. Kasi iba English eh. Medyo hirap intindihin or mahirap i-understand yung mga English. So dito guys, tuturuan ko kayo kung mataas ang makuha ko, tuturuan ko kayo ng technique at least paano ma-hit nyo yung certain level na gusto nyo. Sige guys, tara!